At mababasa ito ng ganito. At si Elias na Tisbita, na isang nakikipamayan sa Gilead ay nagsabi kay Ahab, "Buhay ang Panginoong Diyos ng Israel, na ako'y nakatayo sa harap niya. Hindi magkakaroon ng hamog o ulanman sa 3 mga taong ito, kundi ayon sa aking salita." And the word of the Lord came unto him, saying, "Get thee hence, and turn thee eastward." At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, "Umalis ka rito, at lumiko ka sa dakong silanganan, at magkubli ka sa tabi ng Batis Cherit." Cherit, ibig kong sabihin, na nasa tapat ng Hordan. At mangyayari na ikaw ay iinom sa batis, at aking iniutos sa mga uwak na pakanin ka. Sa gayoy naparoon siya at ginawa ang ayon sa salita ng Panginoon, sapagkat siya'y pumaroon at tumahan sa tabi ng Batis Cherit na nasa tapat ng Hordan, at dinadalhan siya ng mga uwak ng tinapay at laman sa umaga, at tinapay at laman sa hapon, at siya'y umiinom sa batis. And it came to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain at in the nangyari, land. pagkaraan ng sanggayon, na ang batis ay natuyo, sapagkat walang ulan sa lupain. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na sinasabi, "Bumangon ka at paroon ka sa Sarepta, na nauukol sa Sidon, at tumahan ka roon. Narito, aking inutusan ang isang baong babae roon na pakanin ka." So he rose and went to Zarephath. Sa gayoy bumangon siya at naparoon sa Sarepta. At nang siya'y dumating sa pintuan ng bayan, narito, ang baong babae ay nandoon na namumulot ng mga patpat, at tinawag niya siya at sinabi, "Isinasamo ko sa iyo, nadalhan mo ako ng kaunting tubig sa inuman upang aking mainom." And as she was going to fetch it, he called to her and said, "Bring me, I pray thee, a morsel At nang of siya'y bread yumayaon upang in kumuha, thine hand." tinawag niya siya at And sinabi, she said, "As the "Dalhan mo Lord ako, thy God isinasamo liveth, ko sa iyo ng isang I subong have tinapay sa not iyong kamay." a cake, At kanyang sinabi, but a "Ang handful Panginoon of mong meal Diyos in ay a buhay. barrel, Ako'y wala and a kahit little munting tinapay, oil in a cruse. kundi isang dakot na harina sa gusi, And behold, at kaunting I langis am sa banga. gathering 2 At narito, ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at para sa aking anak, upang aming makain bago kami mamatay." And Elijah said unto her, "Fear At not, sinabi ni Elias sa kanya, go and do "Huwag as kang thou hast matakot. said. Yumaon But ka make at gawin mo ang me iyong thereof sinabi, a little cake ngunit igawa mo first, muna and ako bring it ng to munting me. tinapay at ilabas mo And sa after akin, make for at pagkatapos thee ay and gumawa thy ka son. para sa iyo at sa iyong anak. For thus saith the Lord God of Israel, Sapagkat ganito ang sabi ng the Panginoong barrel Diyos of ng meal Israel, shall not waste, ang neither gusi ng harina ay hindi makukulangan, shall the o ang cruse banga of ng oil langisman ay fail, mababawasan, until hanggang the sa day that araw the na Lord magpaulan ang sendeth rain Panginoon upon sa the ibabaw earth." ng lupa. And she went in and did according to the saying of Elisha. And she At siya yumaon ng pumasok at ginawa ang ayon sa sabi ni did eat Eliseo. many days. At ang babae And the at barrel siya of meal at ang kanyang sangbahayan wasted not, ay kumain ng maraming neither araw. the cruse of At ang oil gusi ng failed, harina according ay hindi to the word nakulangan, of the Lord which o ang banga ng was langisman spoken ay nabawasan, by ayon Elijah. sa salita ng Panginoon, na sinalita sa pamamagitan ni Elias. For this morning's talk, just Para sa before ipangungusap going ngayong umaga, overseas, I bago have muna ako chosen pumunta a sa text ibayong dagat, of ay this. pumili ako ng isang Be teksto certain tungkol of dito God. sa maging tiyak ka sa Diyos. And now, Lord, bless thy word as it goes At ngayon, forth. Panginoon, pagpalain mo po ang iyong salita habang ito ay isinasalita, Capture at our sakupin nawa ng minds and Espiritu our Santo thoughts, ang aming mga isipan at and aming mga prepare us pag-iisip, for at his ihanda kami para sa kanyang visitation as we pagdalaw, have asked him to dahil come. aming hiniling sa kanya na siya'y pumarito. For we do not come to the house of the Lord to be seen or Sapagkat to hindi see, kami pumaparito sa bahay ng Panginoon upang makita o upang and to makakita, know of thy nature kundi and upang thy matuto way tungkol and sa iyo, thy
at upang malaman ang iyong kalikasan at ang iyong kaparaanan at ang iyong mga layunin, nang sa gayon ay magawa naming harapin ang mga suliranin sa buhay na may tunay na katiyakan na nakatitiyak sa Diyos. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus ay amin itong hinihiling. Amen. It must have been a dreadful morning. It was so hot and dusty. Marahil noon ay isang kakilakilabot na umaga. Napakaalinsangan at maalikabok, at nasa lansangan ang mga tao. Namamatay na sa gutom, at napakainit ng lupa na handa na itong magliyab. Ang lahat ng ito ay sumasalamin sa kanilang mga kasalanan at pagkabulok ng kanilang moralidad. Nakita niyo, nagahari noon si Ahab sa Israel ng panahong iyon o sa ibabaw ng Israel. At siya ang pinakamasama sa lahat ng mga hari ng Israel. Walang naging hari noon na kasing sama ni Ahab, sapagkat siya na naturuan naman at alam ang mas mabuti, hindi siya nabigo na patuloy na galitin ng Diyos sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Bagamat may matatag siyang sistemang militar at naging napakaunlad ng pamumuhay ng mga mamamayan sa kanyang paghahari, ngunit ganoon pa man, hindi mo maaring galitin ang Diyos at tapos ay umasa na makakalusot ka ng matagal-tagal. At pagkatapos sa kanyang kasal, imbes na pumili ng mapapangasawa mula sa kanyang sariling mga kababayan, pumaroon siya sa kabila at pinakasalan ang isang makasalanan, isang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pinakasalan niya si Jezebel, at hindi ito isang mananampalataya. At kailanmay walang mananampalataya ang dapat na mag-asawa ng isang di mananampalataya, maging ano pa man ang sitwasyon. Kailangan laging mananampalataya ang pakasalan. Subalit ginawa ni Ahab ang masamang bagay na ito, at walang alinlangan na magandang babae si Jezebel, at nahulog si Ahab sa kung ano ang itsura niya, sa halip na sa kung ano siya. Gayon nga ang napakaraming tao na gayon din ang nagagawang pagkakamali hanggang sa panahon na ito. At dinala nito sa bansa ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa mga tao. At ang mga tao, ang mga saserdote, ang kanilang mga ministro, ay nangabiktima nitong makapangyarihang dikta ng nakararami na ito. At ito na nga mismo ang larawan ng ating bansa ngayon. Nahulog na tayo sa ilalim ng dikta ng nakararami. Walang alinlangan na inakala ng mga saserdote na ayos lang yun, hanggat sinasang-ayunan iyon ng kanilang gobyerno. Ngunit, wala akong pakialam maging ano paman ang sang-ayunan ng gobyerno. Ito dapat ay kung ano ang sasang-ayunan ng Diyos. At inakala ng mga tao na ayos lang kung nakisali sila sa ilan sa mga makasanlibutang mga bagay ng mga ito. At maaring may hihiling sa akin na balikan ko ang kasasabi ko lang, na iyon noon ay isang kaparehong larawan ng ngayon. Maaring hindi natin ipinapalagay na mga sumasamba tayo sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit ganoon nga tayo. At itinataguyod iyon ng gobyerno. Ang mga tao sa panahong ito ay mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa sila, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Ang iba sa kanila ay sumasamba sa mga artista sa pelikula bilang mga idolo. Ang iba ay sumasamba sa salapi bilang mga Diyos-Diyosan. At ang iba ay sumasamba sa mga artista sa telebisyon bilang mga idolo. Subalit, ang lahat ng inuuna mo bago ang Diyos ay isang Diyos-Diyosan, maging ano pa man iyon. Maging kay Satanas, ang ating pinakamatinding kaaway ay isang napakatalino. Hanggang sa naipauuna pa nga niya kung minsan ang iglesia bago ang Diyos. Maaaring may malaki kang iglesia. Maaaring yun ay isang malaking gusali. O maaaring yun ay isang kilalang denominasyon. At muli, maaaring isa iyong malaking kongregasyon.
Subalit huwag mong hayaang may mauna bago ang Diyos sa iyong puso. Ang anumang bagay at bago ang Diyos ay isang Diyos-Diyosan. At alam ng mga taong ito na hindi sila espiritual na gaya ng dati sa ilalim ng pamamahala noon ng ibang mga hari. At inakala nila na dahil lang sa isa silang relihiyosong bansa na magiging ayos lang ang lahat. At ganoon din naman tayo na humantong na sa puntong iyon. Ilang buwan na ang nakararaan ay kausap ko ang isang napakabuti kong kaibigan at sabi niya, "Kapatid na Branham, sa palagay ko'y masyado mong pinag-iinitan ang Estados Unidos na ito." Sabi niya, "Lagi kang nakabulyaw sa kasalanan at kung paanong parurusahan ng Diyos ang bansang ito." Sabi ko, kinakailangan niyang gawin iyon upang maging makatarungan. Sabi niya, "Pero kapatid na Branham, nakakalimutan mong naitatag ang bansang ito sa ibabaw ng mga kasulatan. At dumating dito ang ating mga ninuno at ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang pag-aaring ito. At tayo ay isang bansang relihiyoso." Sabi ko, "Totoo yun. Lahat ng iyon. At walang nakakaalam kung gaano ko ipinagpapasalamat ang bansang ito. Ngunit tingnan mo, kapatid ko, pinili din naman ng Diyos ang Israel. At nagsugo siya rito ng mga propeta at mga dakilang tao. Subalit hindi magagawang matagalan ng Diyos ang kasalanan. Ipinaani niya sa Israel ang bawat butil na itinanim nila. At kung ginawa niyang ipaani sa Israel ang itinanim nito, ipaani rin niya kung ano ang itinatanim natin. Wala siyang kinikiligang tao. At humantong na tayo kung saan iniisip na natin na dahil sa nakasandig tayo sa ginawa ng ating mga ninuno, o sa kung ano ang ginawa noon ng mga dakilang tagapagtatag ng ating mga iglesia, kung ano ang kanilang naging malaking pagpapakasakit sa Diyos noon, na mainam naman at lubos na ipinagpapasalamat. Subalit hindi tayo maaring magtamo ng kaligtasan sa ginawa nila. Ang kaligtasan ay isang individual na bagay sa pagitan ng bawat tao at ng Diyos. Hindi sa bansa, sampu ng ating iglesia, kundi ng ating mga sarili sa harapan ng Diyos ay mananagot tayo. Humantong na ito sa ganong kalagayan sa ating bansa, hanggang sa maging sa gitna ng mga pinaka-espiritual na mga taong mayroon tayo, pumunta ka sa mga espiritual na kalalakihan at kababaihan, at malalaman mo na sa kanilang puso ay may bagay na kulang. Kami ay, nitong mga huling ilang linggo, pinag-aaralan ko ang ilan sa mga bagay na ito at napag-alaman na sa loob ng mga tao na inakala kong binhina, gayon may nakita kong mas pinahalagaan pa nila ang mga bagay na pansamantala. Nag-iikot at nagsasabi, "Pinagkakalooban ako ng Diyos ng pinakamalaking ganito at ganoon." Nagkakaloob ang Diyos ng nakukunwa-kunwarian ka. Ang masaganang mga material na bagay ay hindi laging nasa kalooban ng Diyos. Nagpapaula ng Diyos sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Subalit, ang kailangan ngayon ng sanlibutan ay hindi isang pagkukunwa-kunwarian ng pananampalataya para pilitin mong papaniwalain ng iyong sarili sa isang bagay at tapos tatawagin mo itong espiritual. Kung minsan gagawa ang pananampalataya ng mga kamanghamanghang himala at gayon may hindi pa rin mula sa isang espiritual na puso, hindi ba't sinabi ng ating Panginoon, "Marami ang lalapit sa akin sa araw na iyon," at magsasabi, "Hindi ba't ginawa ko ang ganito at ganoon sa iyong pangalan?" At ipahahayag ko sa kanila, "Lumayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan." Ano ba ang katampalasanan? Ay bagay na alam mong tamang gawin at hindi mo ginagawa. "Hindi ko kayo nakikilala." Sasabihin niya, at nabubuhay na tayo sa ganyang panahon na.
Ang kailangan natin ngayon ay hindi maraming mga material na bagay. Meron na tayo niyon. Hindi na natin kailangan ng mas mainam na iglesia. Hindi natin kailangan ng mas malalaking kongregasyon. Hindi natin kailangan ng mas marami pang nasa radyo at sa telebisyon. Hindi natin kailangan ng napakarami pang mga ganyang bagay. Kundi ang kailangan natin ngayon upang maging espiritual ay isang tao na magpapakumbaba ng kanilang sarili sa harapan ng Diyos kung wala man sila ni isang kusing at mananalangin hanggang sa ang Espiritu sa loob nila ay masiyahan sa kabutihan ng Diyos at isang revival ang maganap sa loob ng kanilang puso na babago sa kanilang mga pag-uugali at kapaligiran na pinamumuhayan nila. Maaring wala kang isuot ni isang pares ng sapatos sa iyong mga paa. Maaring nakadamit ka ng basahan. Subalit may bagay naman sa puso mo na umaawit ng mga himig ng Diyos. Mas gusto ko pang magkaroon nito kaysa ng lahat ng salapi sa sanlibutan. Kaya hindi niyo masasabi na ang mga natural na bagay ay laging siyang tanda ng pagpapala ng Diyos. Sinabi iyon noon ni David sa Panginoon na nakakita siya ng masama na lumalaganap ang kanyang nagaya ng isang malaking punong kahoy sa kanyang lupang tinubuan. Subalit tinanong siya ng Diyos, tiningnan mo na ba siya sa kaduluhan? Gaano pa man kaganda ang mga damit na isinusuot natin, gaano pa man karami ang kailangang kainin natin, hindi iyon ang paroroon sa presensya ng Diyos. Ang katawang ito na tinatahanan natin ay mamamatay, maging gaano pa man ito maalagaan. Subalit ang kaluluwa na nasa loob ng tao, ito ay isang kalagayan ng Espiritu na mapupunta sa presensya ng buhay na Diyos. Subalit wala tayong gaanong pahalaga sa mga bagay-bagay. Iniisip natin na dahil lang sa tayo ay isang bansang gayon din naman na si Ahab at ang buong Israel noong panahong iyon ay hindi pinahalagahan ang mga bagay-bagay na ayos lang ang lahat ng bagay. Sinikap ng kanilang mga saserdote at mga mangangaral na sabihin sa kanila, mabuti naman ang lahat, sadyang ayos lang ang lahat. Subalit may isa noon sa kanila. Sumigaw siya laban sa maling bagay. Dahil alam ng isang ito na hindi masisiyahan ang isang banal na Diyos sa mga makabagong kalakaran ng isang di banal na relihiyon. Gayon din na ang Diyos ng kalangitan ay nananatiling gayon pa rin sa araw na ito, sa lahat ng ating mga pagsusumikap at malalaking bagay na sinisikap nating gawin. Hindi malulugod ang Diyos nang labas sa isang ganap na binanal na buhay sa harapan niya. Magtayo man tayo ng mga paaralan at mga dambana at mga tabernakulo. Magkaroon man tayo ng mga organisasyon. Gumawa man tayo ng mga dakilang bagay. Subalit gayon pa man ay hindi masisiyahan ng Diyos hanggang sa mabanal muna ang kaluluwa ng tao sa altar ng Diyos. Itinalaga para sa mga gawain ng Diyos. At hindi ka na nakakakita pa ng ganyan. Makikita mo na napakahina ng ating mga pakikipagtipon para sa pananalangin. Mga isang minuto lang ng panalangin, tatalon na sa higaan. Nakikita natin na nangyayari iyon ng mga 1 o 2 beses sa isang araw. Gayong lahat tayo ay ginagawa rin yan. Ang ating bansa sa moralidad ay nabubulok na. May mga Billy Graham at mga Oral Roberts tayo sa lahat na ng dako. Subalit hanggang sa magkaroon ng pagkauhaw sa puso ng Amerika upang dalhin ito pabalik sa isang buhay na Diyos muli, sa isang buhay na karanasan, sa isang walang maliw na pananampalataya sa buhay na Diyos. Pinupukpok lang natin ang ating mga utak, gaya nga ng sinasabi, kakaisip. Maaring maglakad tayo na nakaliyad ang ating dibdib na nakapalikod ng ating mga kwelyo at maglalakad doon sa lansangan at magnanais na matawag na doktor o reverendo. Maaring pinapastoran nga natin ang pinakamalalaking iglesia na mayroon sa lupain at maaring napakareliyoso nga natin sa abot ng makakaya natin na walang tao na makakapagturo ng mali sa ating buhay. Subalit hanggang sa ang kaluluwa na yan na nasa loob natin ay nag-aapoy para sa Diyos, hanggang sa may bagay diyan sa loob, iyang pananabik sa Kanya. Kung paanong umihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, kinauhawan ka ng aking kaluluwa, O Diyos. Hanggang sa humantong muna tayo sa ganong uri ng karanasan. Kaya nga ang komunismo at iba pa ay susulong gaya ng nangyayari na sa mga ito. At hindi ito mapipigilan ng lahat ng pagsasama-sama na magagawa natin.
Sinabi na noong una pa na darating nga ito, subalit tinatawag na ng Diyos ang kanyang iglesia. Gaanong itong munting babaeng ito marahil ay kasing kalibre ni Elias, dahil madalas na ipinapakita ng iyong kilos kung ano ka. At muli, napili siya upang mag-asikaso sa propeta ng Diyos. Alalahanin niyo, hentil siya, hindi isang Hudyo. At nasisira na sa pagkatuyot noon ng lupain. At walang alinlangan na ang munting babaeng ito na nasa ganong kalibre na tipo ng mananampalataya, sapagkat nakikita natin na hindi sana siya tinawag ng Diyos kung hindi siya naging isang karapat-dapat na mag-asikaso sa propeta ng Diyos, sapagkat hindi niya papupuntahin ang kanyang propeta sa isang bahay na hindi karapat-dapat. Hindi niya ito pinili. Pinili iyon ng Diyos. Hindi ang babaeng iyon ang nag-utos sa kanya. Ang Diyos ang nag-utos sa kanya. Ipinwesto na siya noon sa tabi ng batis. Pinapakain siya ng mga uwak. Subalit utos ng Diyos na maganap ang isang bagay. At tunay nga na pumunta ang Diyos sa isang mananampalataya na may kaparehong kalikasan ni Elias. Siya ay isang balong babae. At alam nating lahat kung ano ang dinanas niya na isang babaeng balo. Ang dinanas niya marahil na patay na ang kanyang asawa at meron pa siyang anak na batang lalaking dapat palakihin. At sa mga lupain doon, umaasa sila sa kanilang mga pananim. Wala silang mga proyekto na gaya ng meron tayo ngayon at mga pagawaan ng mga kagamitang pangdepensa. Umaasa sila sa kanilang mga pananim. At dahil sa ang kasamaan ng mga tao at ang kanilang moralidad na nabubulok na, ay naghatid ng tagtuyot sa lupain. Heto na sila't nangagugutom lahat at nangamamatay na. At pagkatapos na pag-alaman natin na walang alinlangang nanalangin siya gabi-gabi, buong magdamag, habang nakikita niya ang harina sa gusi na papaunti na, ng papaunti ng papaunti. At umabot na ito marahil hanggang sa punto na niwala ng isang tasa ng harina sa gusi. Kakarampot na lang ang meron siya. Parating na ang kamatayan doon sa tarangkahan sa kanyang pintuan. Dahil imposible nang may makukuha pa. Namamatay na sa gutom ang buong bansa. At ang langis ay halos isang kutsara na lang ang natira sa malit na lalagyan. Ganoon na lang kakaunting langis at ganoon kakaunting harina ang nakalagay sa pagitan niya at ng kamatayan. Naging talagang taos-puso siya marahil sa kanyang mga panalangin. Hayaang dumating yan sa iyong tahanan. Magiging medyo mas taos-puso pa iyon kaysa sa kung ano tayo ngayong umaga kapag alam nating nakaamba na ang kamatayan sa pintuan. At naniniwala ako marahil iisipin natin siguro ito na nanalangin siya ng buong magdamag na makaraos pa na isa pang araw. Nakikita niya ang namumutlang mga labi ng kanyang munting anak na lalaki na mga 3 o 4 na taong gulang. At nakikita niya ang sarili niyang mga buto na nagninipis na ng husto dahil nahapak na ang laman ng mga iyon. At kahindik-hindik na bagay marahil iyon, habang ang inang ito ay nakikita na nagaganap ang mga bagay na iyon. At gayon man nakataas ang mga kamay niya sa harapan ng Diyos na nanalangin araw at gabi. Ngayon, iisang dakot na harina na lang ang natitira sa amin at isang kutsarang langis. Alam nyo, kakaibang bagay ito. Ibaunawa ito ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung hindi nyo man ako marinig pang muli na mangaral, ito nawa ay maging isang mensahe. Kakaiba, napakakakaiba, na ginagawa ng Diyos kung minsan ang mga bagay sa gayong paraan. Alam nyo, kapag naipahayag na natin ang ating mga kasalanan at natugunan ang bawat kinakailangan na hinihingi ng Diyos, nanampalataya tayo sa Diyos. May mga katayuan na kailangang katagpuin at iyon ay ayon sa kanyang kalooban. At naipahayag na natin ang ating mga kasalanan at nagawa na natin ang lahat ng mga kamaliyang nagawa natin na may tama. Ginawa na ang lahat ng alam nating gawin. Ang lahat ng hiningi ng Diyos o hiniling. Natugunan na natin ang hinihingin iyon. At ganun pa man,
nananatili siyang tahimik, sadyang hindi niya tayo sinasagot. Natitiyak kong nangungusap ako sa mga tao ngayong umaga na nakaabot na sa ganoong kalagayan. Nanggaling na ako sa ganoon maraming beses na mismo. Kapag binalikan ko at sinundan ko ang yapak ng buhay ko pabalik at itinaob ang bawat bato at makikita kong may nagawa akong mali, ipahayag ko yon at sasabihin, Panginoong Diyos, itutuwid ko iyon at gagawin ko nga ang gayon. Saka babalik na muli at sasabihin, Ngayon, Panginoon, Ikaw ay Diyos. Tutugunin mo ako. Tunay ngang natugunan ko na ang bawat kahilingan na hiningi mong gawin ko. At ang bawat kahilingan ay natugunan ko na. At gayon may hindi pa rin siya kikilos. Para bang naroong nananahimik, doon mo kailangang maging tiyak na siya ay Diyos. Huwag kang panghinaan ng loob. Ang tanging bagay lang ay na sa iyong puso na maging tiyak ka sa Diyos. Ang aking teksto, maging tiyak ka muna bago ka gumawa ng anumang bagay. Maging tiyak ka sa iyong puso na ang Diyos ngayon. At kapag nagawa mo na ang lahat ng bagay na sinabi niya, pagkatapos ay tiyak mong siya'y Diyos. Doon nagagawa ang pananampalataya, doon mismo. Ang pananampalataya ay tumatayong matatag, sapagkat alam nito na siya nga ay Diyos. At natugunan mo na ang bawat hinihingi. Nananampalataya ka na siya nga ay Diyos. At nananatiling matatagang pananampalataya o purihin ang kanyang pangalan. Hindi matitinag ang pananampalataya sapagkat ito'y nakatitiyak na ang Diyos nga ay Diyos at siyang tagapagbigay ng gantimpala doon sa mga sa kanya'y masikap na nagsisihanap. May baunawa ito roon sa kalaliman at hindi kailanman mawala sa inyo, Branham Tabernacle. Kung natugunan na ninyo ang mga hinihingi ng Diyos at nananampalataya kayo sa inyong puso na siya nga ay Diyos, sinusubukan lang ng Diyos ang pananampalataya ninyo dahil gustong-gusto niyang ginagawa iyon. Kung ikinumpisal mo na ang iyong kasalanan at natugunan mo na ang bawat kinakailangan na hinihingi ng Diyos at gayon may nananatili siyang tahimik, tandaan, sinasabi ng pananampalataya na siya nga ay Diyos. Kung gayon mong hawakan doon ang pananampalataya, hindi mo nalalaman kung tungkol saan ba ang lahat ng iyon. Subalit alam nito na siya nga ay Diyos. At tiyak nito na siya nga ay Diyos. Kung gayon, tandaan nyo, kung siya nga ay Diyos, ang mga salita niya ay tiyak na totoo. At kung hinihingi niya sa iyo na katagpuin mo itong mga katayuan na ito at ginawa mo, obligado siya na isakatuparan ng kanyang salita. Huwag kang umatras at sasabihin, bueno, hindi ako napagaling. Ako, ikaw na kawawang mahinang pananampalataya. Huwag mong paniwalaan yan. Kung naipahayag ng lahat at nailabas ng lahat at nagawa mo na ang inihingi ng Diyos, ang pananampalataya ay mga hawakan doon mismo. Walang makakatinag nito. Siya nga ay Diyos at nakatitiyak ka. Silang naghihintay sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila'y pailan lang na may pakpak ng agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mapapagod. Kung sila'y magsisilakad, hindi sila manghihina. Maghintay ka. Kapag nagawa mo na ang kanyang mga hinihingi, dinadala noon ang iyong pananampalataya sa isang pakikipagtuos. Kung natugunan mo na, nagawa na ang mga hinihingi ng Diyos o natugunan na, at binulay-bulay mo na itong mabuti, at nagawa mo na ang lahat ng hiningi ng Diyos na gawin mo, kung gayon ay sasandig na ang iyong pananampalataya roon mismo, na siya nga ay Diyos, maging tiyak ka sa Diyos. Alam nyo, gustong-gusto niya tayong sinusubok. Gustong-gusto niyang makita ang reaksyon ng iyong pananampalataya. Alam niyo ba yun? Gusto ng Diyos na makita kung magiging ano ang reaksyon mo. Kapag sinasabi mo, O Panginoon, sumasampalataya ako sa iyo. Ikaw ang aking tagapagligtas. Naniniwala ako na ikaw ang tagapagpagaling. Naniniwala ako na ikaw yaong nagkakaloob ng Espiritu Santo. At ang mga bagay na hinihiling ko, ikaw ang Diyos na siyang nagkakaloob niyon. At pagkatapos, kapag naipahayag mo ng lahat ang iyong mga kasalanan at mangangako sa Diyos ng kung ano ang gagawin mo kapag ipinahintulot niyang gumaling ka,
At pagkatapos dahil hindi yun naganap, tatakbo kang gaya ng isang duwag sa kung saan. Hindi yan magagamit ng Diyos. Wala nang paraan pa para sa Kanya na magamit ka pa. Wala nang paraan pa para sa Kanya na masagot ka pa. Dahil tumutugon lamang siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Pagkatapos bigla na lang aalis ka at hindi na siya makatutugon. Subalit ang tunay na totoong pananampalataya ay nananatili roon na nakatitiyak na ang Diyos nga. Maging tiyak ka na Diyos nga siya. At kung hiniling ng Diyos na magawa ang bagay na ito, na ipahayag ang iyong mga kasalanan at iba pa, at ginawa mo iyon, sinasabi ng pananampalataya na siya nga ay Diyos. Tiyak na mangyayari iyon. Kinakailangang may pagkaloob ang iyong kahilingan. O ako, umaasa akong hindi niyo mapalampas iyon. Kung nakatitiyak kayo sa Diyos, ang Diyos ay tiyak sa Kanyang salita. Naghihintay lang siya para subukin kayo. Maraming beses na niyang ginawa iyon. Muli nating balikan ang isa o dalawang pangyayari. Isipin natin ang mga anak na Hebreo. Hindi sila nararapat na yumukod sa isang Diyos-Diyosan. May tiwala sa kanila ang Diyos. At noong marinig nilang kailangan nilang pumaroon sa naglalagablab na pugon, sabi nila, kaya kaming iligtas ng aming Diyos mula sa pugon na ito. Subalit kung hindi man niya gawin, hindi pa rin kami yuyukod sa liman sa inyong mga Diyos-Diyosan. Kita nyo? Sila'y sigurado at tiyak sa Diyos. Alam nilang siya ay Jehovah. Alam nilang tumutugon siya ng panalangin. Subalit gawin man nga niya sa kaso nilang iyon o hindi, tiyak na para iyon sa ikabubuti. Kaya sinabi lamang nila ang kanilang pahayag. Ipinahayag ang kanilang mga kasalanan at lumakad na patungo sa kamatayan. Noong patungo na sila sa naglalagablab na pugon, nalalaman na sila'y nakatitiyak na kung hayaan man ng Diyos na sila'y masunog, ay Kanya naman silang ibabangon na muli sa muling pagkabuhay. Tiyak sila sa Diyos dahil sa alam nilang paglalakip-lakitin ng Diyos na gumawa ang lahat ng bagay para sa kanilang ikabubuti. At kapag tiyak tayo sa Diyos, alam nating paglalakip-lakitin ng Diyos na gumawa ang lahat ng bagay para sa ating ikabubuti. Kaya nagsabi sila ng isang pahayag, tiyak sila, at lumakad sila papasok mismo sa naglalagablab na pugon. At hinayaan silang lumakad doon ng Diyos. Naroroon nakatunghay sa kanila. Nais niyang makita ang kanilang reaksyon. Nang sandaling iyon, sabi ng hari, yumukod ba kayo nang tumunog ang trumpeta? Sabi nila, hindi po kami yumukod. Hayaan ang inyong pananampalataya na nakakapit ng mahigpit. Bueno kung gayon, kung hindi kayo yumukod, alam niyo na ang utos ko. Opo, alam namin ang iyong utos. Ang kautusan ko ay napainitin ng pugon ng 7 ulit na mas mainit kaysa sa pinakamatinding naging init nito at itatapon ko kayo roon sa loob. Gusto niyo na bang yumukod? Hindi po kami yuyukod. Kayo ng pananampalataya nila. Sabi ng Diyos, bueno, tingnan ko nga kung ano ang gagawin nila tungkol doon. Titingnan ko kung ano ang reaksyon ng kanilang pananampalataya. Kaya sabi nito, igapos niyo ang kanilang mga kamay at igapos ang kanilang mga paa. At umpisahan ng dalhin sila sa pugon. At lumakad sila patungo sa pugon na iyon na nasa mga harapan na nila ang apoy. Nanatili pa rin ang Diyos. Pinagmamasdan ito. Subalit tiyak nilang siya ay Diyos. Nakapangumpisal na sila. Itinuwid na nila ang lahat sa pagkakaalam nila. Tiyak sila na siya ay Diyos. Kaya lumakad sila roon mismo sa naglalagablab na pugon. Doon mismo sa huling sandali, hayon na siyang dumating na mula sa kalangitan, sa isang karuwahing hangin, inilayo sa kanila ang mainit na hangin, habang inaaliw niya sila at kinakausap sila. Pinahayaan ng Diyos na humantong ang inyong pananampalataya sa punto kung saan magkakaroon iyon ng reaksyon. Nariyan si Job ng lumang tipan, noong si Satanas, ang ating taga-usig, ay pinaratangan siya na isang lihim na makasalanan. Subalit alam ni Job na hindi siya nagkasala. Alam niyang ikinumpisal na niya ang lahat ng kanyang nagawa at naglatag na doon ng handog na sinusunog. Iyon ang hinihingi ng Diyos. Yun lang ang hiningi ng Diyos, ay ang sinusunog na handog na yon at isang pagkumpisal. At ginawa ni Job ang mga bagay na iyon. At sinabi ni Satanas, kukunin ko ang kanyang mga kamelyo, dahil isa siyang mayamang tao. Kukunin ko ang kanyang mga tupa. At sa huli, ay kinuha niya ang mga anak nito, ang pinakamalapit sa puso nito. Gayunpaman, hindi nagbago ang pasya ni Job, dahil alam niyang ang Diyos, bueno,
Tiyak niyang siya ay Diyos, sapagkat nakipag-usap siya sa kanya at nagawa na niya ang kanyang mga ipinapagawa. Nagsaliksik siya at nalaman na ginawa ko na ang bawat handog na sinusunog. Sinabi ko sa aking puso, marahil nung nagdaos ang aking mga anak na lalaki ng isang pagdiriwang at dumalo ang aking mga anak na babae, marahil lihim silang nagkasala sa kanilang puso. Kaya maghahandog ako para sa kanila ng handog na susunugin at ikukumpisa ang kanilang pagkakamali. O Diyos! Kapag tinutupad ng isang tao ang sinabi ng Diyos na gawin ito, na natitiyak nitong siya nga ay Diyos, kinakailangan niyang tumugon. Tinatawag siya ng pananampalataya sa tagpo sa tuwina. Kapag nagawa mo na ang alam mong tama, kapag natupad mo na ang kanyang mga ipinapagawa, kapag nangumpisal ka na at itinama, at isinauli na ang mga dapat isauli, at inilatag na iyon sa harapan ng Diyos, walang anuman sa akin gaano pa man siya katahimik, Diyos pa rin siya na naghihintay na gamitin mo ang pananampalatayang iyan doon. Natapos mo na ang iyong mga gawain. Ngayon gusto naman niyang makita ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Nais niyang makita kung ano ang gagawin mo. Kung napahiran ka na at naipanalangin na, hinihintay ng Diyos na makita kung ano ang paniniwalaan mo tungkol dito. Hindi yung lalapit ka sa susunod na linggo at lalapit kinabukasan. At pag dumating ang susunod na naman na tagapagpagaling sa syudad, hinihintay niyang makita ang reaksyon mo sa iyong pananampalataya. Hindi yung atras kinabukasan at sasabihin, napakasama ng pakiramdam ko. Sa palagay ko, hindi naman ako napagaling. Hindi ka pa dapat nasa linya para sa pagpapanalangin una pa lang. Hindi pa. Hindi ka pa nakahanda. Hindi ka nananampalatayang siya ay Diyos. Hindi ko maaring sabihin mo, kapatid na Branham, hindi ako sang-ayon sa iyo. Pinatutunayan ng sarili mong kilos kung ano ka. Sa kanilang mga bunga ninyo sila makikilala. Kung sinasabi ng isang tao na Kristiyano siya, at umiinom pa rin siya, at naninigarilyo, at nagsusugal, at nagkukwento ng mahalay na biro, at nagsasabing isang bahagi ng Biblia ay tama, at ang isang bahagi ay hindi, maaaring ipangaral niya ang Ebanghelyo, at itatanggi ang isang bahagi ng Biblia, makasalanan pa rin siya. Hindi pa siya matuwid. Subalit kapag hayagan mong ipinapahayag na ang Diyos ay siya pa ring Diyos, at ang iyong buhay ay inilagay mo na sa kanyang mga kamay na maging, Panginoon, ako ang luwad, ikaw ang magpapalayok. Kung gayo'y hilingin mo ang iyong nais, hindi matitinag ang pananampalataya. Tatayo yun doon mismo. Bagamat ang mga pangyayari ay waring dumarating ng kabi-kabilaan, subalit hindi natinag ang pananampalatayang yun. Dahil sigurado ka na siya ay Diyos. At kung Diyos nga siya, tinutupad niya ang kanyang pangako. Hindi siya maaaring mangako at sisirain yon. Kung Diyos siya, tiyak na tutuparin niya ang kanyang pangako. Oh, gustong-gusto ko yan. Tiyak na mananatili siya roon. Ginawa ni Job ang kanyang mga paghahandog. Ginawa na niya ang lahat. Alam niyang matuwid siya. At heto't dumating ang mga miyembro ng iglesia. Ang ilan sa mga iglesia ng ibang mga denominasyon sabi, Job, mabuti pang ikupisal mo ng isa kang makasalanan, sapagkat hindi ahayaan ng Diyos na maparusahan ka ng ganito, maliban na isa kang makasalanan. Subalit sinabi ni Job, ipinahayag ko na ang aking mga kasalanan. Ang handog na sinusunog ay inilagay ko na doon sa harapan ng Diyos. At hindi ako isang makasalanan. Alam niya kung saan siya nakatayo. Pagkatapos ay nagpatuloy ang lahat. Basta nagpatuloy lang ng nagpatuloy nang sadyang puno ng kabigatan. Pinipilit na papanlupaypayan si Job at gipitin si Job hanggang sa punto na para itakwil niya ang Diyos at itakwil ang handog na iyon na sinusunog. Sa mismong sandali na gawan mo pa ng paraan ng anumang bagay na ipinahayag mo na. Ipinapakita noon ang iyong kahinaan, ang iyong pag-alinlangan sa Diyos. Hihiling ka sa Diyos ng anumang bagay at magpapalakad-lakad kang pinag-aalinlanganan iyon kung gayo'y isa kang mapag-alinlangan at hindi isang mananampalataya. Alam ni Job kung saan siya nakatayo at buong tatag siyang tumayo sa pundasyong iyon. Hindi nakapagtatakang sinabi ni Pruitt noong oras ng kanyang pag-aagaw buhay, kay Kristong matibay na bato ako'y tumatayo, ang iba pang lupang tungtungan ay buhanging gumuguho. Sa matibay na batong iyon ng pagpapahayag ni Job, maging ang minamahal niyang asawa ay tumalikod na. Noong bagsak na ang kanyang kalusugan at punong-puno na siya ng mga piksa at kinayuran niya ang kanyang sarili at isinumpa ang araw ng kanyang pagkasilang. Sabi, ni huwag nawang sumikat ang araw, manatili nawang wala ang buwan sa gabi. Sabi ng kanyang asawa, Job, napakamiserable mo na. Bakit hindi mo na lang sumpay ng Diyos at mamatay ka na? Sabi niya, nagsasalita kang gaya ng mga hangal na babae. Tiyak siya na may isang Diyos at nagawa na niya ang mga kailangan.
Pakiramdam ko'y relihiyoso. Alam niyang nagawa na niya ang mga hinihingi ng Diyos at yun na yun. Sinusubukan ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Susubukin niya rin ang sa iyo. Susubukin niya ang sa akin. Subalit kung nagawa na natin ang mga hinihingi niya, magagsisi ang bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob na banal na Espiritu. Yon ang kanyang pangako. Kung may sakit ang sinuman sa inyo, ipatawag ninyo ang mga matatanda ng iglesia. Hayaan silang pahiran sila ng langis at ipanalangin. Ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon sila ng Diyos. Yun na yun. Mangagpahayagan kayo ng inyong mga kasalanan sa isa't isa at magpanalanginan sa isa't isa. Nagawa mo na ang mga hinihingi ng Diyos. Ang mga tandang ito ay lalakip sa mga nagsisampalataya. Magpapalaya sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng bagong wika. Kung makahawak sila ng mga ahas o makainom ng mga bagay na nakamamatay, hindi iyon makasasama sa kanila. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y gagaling. Yun na yun. Maging tiyak kayo sa Diyos. Tiyakin nyo na sa inyong puso na sinasampalatayanan ninyong yun nga ang salita ng Diyos. Ganoon si Job. Sabi ng kanyang asawa, bakit hindi mo na lang siya sumpain at mamatay ka na? Aba, palala ka ng palala sa tuwina. Talagang gusto ni Satanas na ibinabato iyan sa inyo. Aba, wala ka namang ipinagbago mula ng pahiran ka. Wala ka namang ipinagbago mula nung ipanalangin ka ng mga mangangaral na iyon. Hindi tama ang mga mangangaral na iyon, una pa lang. Hindi mahalaga ang tungkol sa mangangaral na iyon. Ang pananampalataya mo sa buhay na Diyos ang siyang mahalaga. Hindi ang kung ano ang mangangaral. Ito'y kung ano ang Diyos. Hindi yung mangangaral ang nangako. Ang Diyos ang nangako. Hindi nakasalalay sa mangangaral. Iyon ay nakasalalay sa Diyos. At sa iyong pananampalataya na maniwala na iyon nga ang Diyos. Kaya maging tiyak kayo sa Diyos. Tiyakin nyo na iyon nga ang Diyos. At iyon ang salita ng Diyos. At ang Diyos ay nasa kanyang salita. At sinabi ni Job, nagsasalita kang gaya ng hangal na babae. Sabi, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tiyak niyang may Diyos. At nang ilabas niya iyon sa kanyang bibig, nagsimulang dumagundong ang mga kulog at nagsimulang kumislap ang mga kidlat. Kumilos ang Diyos sa eksena. Lagi siyang tinatawag niyon sa eksena. Nanatili siyang tahimik ng matagal na panahon. Iyon ang ginagawa niya. Tingnan niyo itong isang tambak ng mga patungong impyernong Amerikano, nagsisimbang mga ipokrito. Hindi ako galit, subalit ginagalit ng kasalanan ng sino man na matuwid sa Diyos. Hindi ako galit sa bansa, hindi ako galit sa mga tao, kundi galit ako sa Diablo na naging sanhi ng mga bagay na ito upang bulagin ang mga tao. Itong mga bulag na pastor at mga mangangaral na hinahayaan silang makalusot gamit ang kung anong uri ng ganong teolohiya na gawang tao. Kailangan ninyong may panganak na muli at tinutupad ng Diyos ang kanyang salita. Nakikita ito na kanya silang dinadaya. Kinakailangang siguraduhin mong may Diyos. May hanyo ng kabanalan at tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Itong kawawang munting babae, alam niya na siya ay Diyos. Habang ang laman ng gusi na iyon ay papaunti na, ng papaunti ng papaunti ng papaunti, tumindi ng tumindi ang mga pangyayari sa tuwina. Subalit tinahayaan ng Diyos na humantong iyon sa ganoon. Gustong-gusto niya talagang gawin ang ganoon. Gustong-gusto niyang sinusubok ang inyong pananampalataya upang makita kung paano kayo kikilos rito. Pahihintulutan kayong mapahiran at may panalangin. Pagkatapos ay mas palalalain kayo. Sabi, sige Satanas, subukin mo siya. Alam kong nananampalataya siya sa akin. Purihin ang Diyos magpakailanman. Oo, naku. Subukin mo siya ngayon. Alam kong pinaniwalaan niya ang aking salita rito. Masasabi niya rin ba ang ganoon tungkol sa inyo? Sinabi niya ang ganoon tungkol kay Job. Sabi, gawin mo ang anuman sa kanya na nais mo, ngunit huwag mong kukunin ang kanyang buhay, sapagat alam kong mahal niya ako. Naghandog na siya ng haing sinusunog. Ginawa na niya ang mga kinakailangan. Ginawa na niya ang mga sinabi kong gawin. At sinasampalatayanan niya yun. Ngayon, ipagulong mo pa siya sa mga baga kung gusto mo. Kinuha nito ang lahat-lahat sa kanya. Dinoble naman iyon ng Diyos noong ibalik niya iyon sa kanya. Sigurado, gagawin nga niya. Sinusubok niya ang ating pananampalataya upang makita kung tunay ngang sinasampalatayanan nating siya ay Diyos. Ang munting babaeng iyon, walang alinlangan ay nagsabi, nanalangin ako. Alam kong isa akong di karapat-dapat na hentil. Maaalala niyo, tinukoy siya ni Jesus sa Biblia. Sabi niya, hindi ba't maraming mga balo noong panahon ni Elias? Subalit isinugo lamang siya sa isa, at isa itong hentil.
Oo, sabi niya, dumadalangin ako. Marahil nung makita niya ang huling maliit na tinapay na iyon, ay nakapasok na ang kamatayan sa tarangkahan at pumasok na sa pintuan. Isang kagat na lang na kapiraso at siya at ang kanyang anak ay patay na. Para ko nang nakikita siya na magdamag na nananalangin. Umiihip ang mainit na mga hangin iyon at tuyot na ang lupa at nagsisiiyak at sumisigaw ang mga tao sa mga lansangan. Nagpalakad-lakad siya sa buong bahay. Tininan niya ang kanyang munting anak. Tiningnan ang mamunti nitong padyama. Kutod na iyon at nakalabas na ang mga paa nito. Tiningnan ang sarili niyang mga kamay. Kulubot na. Nagpabalik-balik siya. Ngunit sabi niya, alam kong siya ay Diyos. Ikinumpisal ko na ang lahat. Ginawa ko ng lahat ang inihingi niya. Humihiling ako para sa aming mga buhay, para sa kanyang ikaluluwalhati. Nakita siya ng Diyos. Ang iba pa sa kanila nooy lumalabas at nagdaraos ng isang magarbong sayawan sa kung saan pinapaganda ang kanilang mga sarili. May mga makabagong palabas sa telebisyon o kung ano, nagpapatuloy na kasakasama ng sanlibutan. Subalit ang babaeng iyon ay mag-isang kasama ang Diyos. Sumikat na ang araw. Sabi niya, umiyak ng magdamag ang munting bata, nang hingi ng makakain. Ano kaya ang magagawa ko sa isang maliit na dakot na harina? Alam niyo, ang harinang iyon ay si Kristo. Alam ng sinumang mag-aaral ng Biblia na si Kristo ang handog na harina at kinakailangang magiling ang handog na harinang iyon ng isang natatanging gilingan rin hanggang sa madurog nito ang bawat maliit na piraso ng mais ng pare-pareho sapagkat si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman at bawat mananampalataya ay sinasampalatayanan niya at nakasandig rito. Hallelujah! Sa iyo ng lahat ang iyong lumang malamig na formal na relihiyon na naisin mo. Para sa akin, nananampalataya ako na si Kristo ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Naninindigan ako sa mundo ng mga walang kinikilalang Diyos. Naniniwala pa rin akong siya ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang mga gilingan na iyon ay dinidurog ang bawat katiting nito ng pare-pareho, sapagkat siya ay siya pa rin. Siya ay siya pa rin Diyos gaya niya noon. Gayon pa rin siya ngayon sa umagang ito. Magiging gayon pa rin siya sa tuwina. Iyon ang ibig sabihin ng harina. At ang langis ay nangangahulugang ang Espiritu. Gaya ng alam na natin ayon sa Ezekiel 4 at iba pa. Iyon ang dahilan kaya nagpapahid tayo ng langis. Iyon ang Espiritu. Ano ito? Gaya ng San Juan 4, sapagkat tinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Si Jesus ang katotohanan. Siya ang handog na harina, at ang langis na ito ay ang Espiritu. At ang Espiritu na inihalo sa katotohanan ay tiyak na may mabubuong bagay. Paghaluin mo yun, magagawa iyon ng tinapay. Oh, nasaan ang iyong pananampalataya? Kapag naipangaral ang salita ng Diyos sa kasimplihan nito, bagamat nasa kapangyarihan nito, na si Jesus Kristo ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman, at may pahayag ang salita na bilang harina, meron kayong langis upang ihalo rito. Maaring maliit na sandakot lang ito, o isang kutsara, ngunit ano pa man ito, ito'y totoo. Ngayon para sa ano na ito nakahanda? Nakahanda na ito para sa krus. Handa na ito para sa pagsasakripisyo ng sarili. Yun ang kailangan ninyong gawin. Kung naipangaral na ang salita at ang Espiritu at ito ay napaghalo na ninyo, pagsasakripisyo yon sa sarili na itakwil ang bawat sakit, na itakwil ang bawat karamdaman, na itakwil ang lahat ng bagay na salungat sa salita ng Diyos at tumayo rito. Sinasabi man ng doktor ang ganito, ganoon o ang iba pa. Walang anumang kaibahan. Manindigan ka rito dahil sinabi iyon ng Diyos. Dumating ang harina, meron ka ng langis. Paghaluin mo iyon. Ngayon, naririnig ko ang isang tinig kasi sikat pa lang ng araw. Isang tinig ang nagsalita at nagsabi, pumunta ka roon sa bakuran at kumuha ng 2 patpat. Napansin niyo ba? Sinabi ng kasulatan na 2 patpat, ang krus. Meron na siyang harina at langis. Subalit tatawagin na siya upang kumilos na ngayon. Kikilos na gamit yun. Gaano man karami ang mayroon ka, gaano man karaming harina at langis na kailangan mo, subalit kailangan mong kumilos, pagsasakripisyo ng sarili. 2 patpat. Noong araw, wala na silang masiinang pangparaan para makagawa ng apoy. Kapag kumuha ka ng isang patpat at ipinatong iyon na pahalang sa isang patpat, sindihan yun sa gitna. Pagsalubungin mo ng pakrusang parehong dulo, pinagliliyab ng mga India ng kanilang apoy. Nakapagpaliyab na ako niyon ng maraming beses magdamag. Kumuha ka lang ng kahoy, at iyon ay paganito, at ang isa ay paganoon. At basta patuloy mo lang na itulak iyon sa apoy, habang nagliliyab iyon. Ang patpat na iyon ay ang krus. 2 patpat ang sabi ng Biblia. Sabi ng tinig, pumunta ka roon sa bakuran at kumuha ka ng 2 patpat. Nang sandali ring iyon, sa ibabaw ng bundok,
Dumagundong ang isang tinig pababa sa propeta at nagsabi, pumaroon ka sa bayan. Nagutos na ako. Oo, naku. Pareho silang sumunod. Tiyak na may magaganap. Pareho silang sumusunod. Kung ipinangaral ng manangaralang salita at ang taong tumatanggap niyon ay sumasampalataya roon at kumikilos base roon, tiyak na may mangyayari. Kung isa kang makasalanan, tiyak na maliligtas ka. Kung may sakit ka, tiyak na gagaling ka. Dahil ipinangako iyon ng Diyos. Kung tiyak tayo sa Diyos, kasing tiyak na siya ay Diyos, ay ganoon din na kailangan niyang tuparin ang kanyang salita. Tiyak. Pagkatapos ang utos ay, pumunta ka sa bayan, sapagkat inutusan ko na ang isang balong babae. Isang pangitay ng lumantad sa harapan ng propeta. Heto na siya naglalakad. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi yun mahalaga. Basta sumusunod lang siya. Hindi alam ng babae kung saan nakalagay ang mga patpat. Subalit may 2 patpat sa bakuran sa kung saan man. Nagsimula na siyang humayo. Lumabas siya sa bakuran. Naghanap-hanap siya. Oh, napakainit. Ang mga hiyawan mula sa bayan, ang mga gumagala sa gabi na nagsisipunta roon, nagkakagulo sa daan, umiinom ng kanilang mga alak at kung ano-ano pa. Tumunghay siya sa lansangan. Wala siyang makita. Nakakita siya ng isang patpat, isang bahagi ng krus, pagsasakripisyo sa sarili. Nakakuha siya ng isa pang piraso, isang patpat, at nang damputin niya ang pangalawang patpat na iyon. Oh, napakapanglaw marahil niyon. Naroon ng kamatayan sa may pintuan. Siya at ang kanyang anak ay kailangan na lang kumain ng isang kapirasong tinapay na gawa sa mais at mamamatay na. Iyon na lang yun. At kung minsan, mismong sa kalagitnaan ng kapanglawan, na naririnig natin ang tinig, nang damputin niya ang pangalawang patpat na iyon, at nagumpisa nang bumalik, may tinig na nagmula sa may tarangkahan, sabi, dalhan mo ako ng kaunting tubig sa inuman. Lumingon siya para tingnan, na hawak itong 2 patpat sa kanyang kamay, na paghalo na ang harina at langis na nakahanda na. Sabi niya na inihanda na niya iyon, pinaghalo na iyon. Ganun nga kung ano, ang salita at ang espiritu ay kailangang maghalo. Mahimlay sa krus ng pagsasakripisyo ng sarili, na itakwil ang anumang isalungat sa hiniling mo. Siya nga, pinaghalo ko na iyon. Kukunin ko na ngayon ang mga patpat na ito. At sabi ng tinig na iyon, dalhan mo ako ng kaunting tubig sa isang inuman. Tumingin siya at nakita niya ang isang lalaking nakatayo na nakasandal doon sa kabila ng tarangkahan. Payat ang pisngi, may balbas, kalbo ang ulo, nakatanaw mula sa kabila ng tarangkahan na nakabalot ng lumang piraso ng balat ng tupa. Tila ba mukha siyang mabait na matandang Ginoo. Sabi niya, hahatian ko siya ng tubig ko, mga tubig ng buhay. Nakahanda kang ibigay iyon sa sinuman, na sabihin mo kanino man na magpunta ka kahit saan. Sandali lang po, Ginoo. Nagumpisa na siyang bumalik, na hawak ang mga patpat sa mga kamay niya. At dumagundong na muli ang tinig, hindi lang hatian ako ng tubig mo, kundi dalhan mo rin ako ng maliit na piraso ng tinapay sa iyong kamay. Tinapay ng buhay, tubig ng buhay. Sa pagkabuhay ba ito? Di magtatagal ay mamamatay na siya pagkaubos niyon. Dalhan mo ako ng iyong tubig at dalhan mo ako ng iyong tinapay. Ano ang makikita natin dito? Anong aral ang makikita natin? Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng kanyang katwiran. Ang ibang bagay ay idaragdag na lang. Dalhan mo ako ng kaunting tubig at isang pirasong tinapay. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang kapanglawan. Naririnig ko pang sinasabi niya, Ginoo, para bang ganito? Iba ka sa mga taong nakita ko na at sa mga taong naririnig kong nangungusap. Tila ba positibo ka sa sinasabi mo? Subalit mayroon lamang akong sapat na harina, isang dakot lang at isang kutsara lang ng langis. Inihanda ko na iyon at lulutuin ko iyon sa 2 patpat na ito. At kakainin ko iyon, ako at ng aking anak at mamamatay na. Yun na lang ang meron ako. Ano nang maririnig natin kung gayon pagkatapos? Ngunit, dalhin mo sa akin ang maliit na tinapay muna. Ang Diyos muna. Maging ano pa man ang sabihin ng iba, ano man ang iba pa, ano man katunayan, gaano man iyon tila kapanglaw, ano pa man iyon, piliin mo ang Diyos muna, ang kanyang salita muna. Sabi ng doktor na hindi raw ako mapapagaling, ngunit ang kanyang salita muna. Lubhang makasalanan ako, isa akong patutot, isa akong sugarol, isa akong lasenggo. Ang salita ng Diyos muna. Bagaman ang iyong kasalanan ay tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Mapula man na gaya ng matingkad na pula, ay magiging maputi na parang balahibo ng tupa. Una muna ang Diyos. Humayo ka. Dalhan mo ako ng maliit na tinapay muna. Lahat ng nasa iyo, dalhin mo iyon sa akin. Nakahanda ka bang ibigay iyon sa kanyang mga kamay?
Ang buhay ko, lahat ng ako. Ako'y 50 taong gulang na. Nakahanda ka ba, William Branham, na ilagak yan sa akin? Nakahanda ba kayo, kayong mumunting mga anak, na ilagak ang inyong buhay sa akin? Nakahanda ba kayo? Kaya ba ninyong gawin yon, mga taong may karamdaman? Mapagkakatiwalaan niyo ba ako? Unahin niyo muna ako. Dalhan mo ako ng isang pirasong tinapay sa iyong kamay, at dalhan mo ako ng kaunting tubig. Tiningnan niya ito. May isang bagay na nagsabi sa kanya na alam ng lalaking iyon ang sinasabi nito. Kilala ng Diyos ang sarili niyang mga tupa. Kilala ng aking mga tupa ang aking tinig. Alam nila kung iyon ba ay kasulatan o hindi. Kung iyon ba ay tama o hindi. Humayo siya bilang pagsunod. Ganoon ang kailangan ninyong gawin. At nang humayo siya upang sundin ang sinabi ng propeta na gawin, saka dumating ang kulog mula sa langit na inahanap na marinig ng bawat tao. Sapagkat may lumalabas na isang kulog mula sa tinig ng propeta na inaasam na marinig ng bawat makasalanan at bawat taong may sakit. Ganito ang sabi ng Panginoon. Gaano natin inaasam ng marinig iyon? Kung papaanong nauupo ang mga tao sa may daanan ng garahe ko, sasabihin, pumunta ka sa pintuang ito. Ang anak kong babae nasa ganito. Ang sanggol ko, naku, napakahina na. Sabihin mo lang ang salita. Papaano mo iyon masasabi bago pa iyon mapasa bibig mo? Magiging ikaw lang mismo ang nagsasabi niyon. Subalit inaasam nilang marinig yang ganito ang sabi ng Panginoon. Hayun na iyon, sa kabila ng bakod, dahil siya ay sumusunod at naglaho ang kapanglawan. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang gusi ay hindi makukulangan, niyang banga ng langis man ay matutuyo, hanggang sa araw na magpaulan ng Panginoong Diyos sa lupa. Oh, anong kaaliwan! Ginawa niya ang tinapay, ibinigay niya iyon sa propeta, bumalik siya at gumawa ng ilan para sa kanyang anak at sarili niya, at kumain sila at uminom ng sagana sa ibabaw ng lupa. Saan ba iyon nagmula? Paano iyon napunta roon? Sabihin ninyo sa akin ng batay sa siyensya kung saan nanggaling yung harina. Saan nanggaling yung langis? Paano napunta ang mga iyon doon sa banga? Ibinubuhos na niyang lahat-lahat iyon bawat umaga. Sinasait niya ang gusi ng harina bawat umaga. At tuyo na iyon. Subalit pagbalik niya para kumuha pa, naroon pa rin yun. Saan iyon nagmula? Sampalatayanan mo ang Diyos sa kanyang salita. Maging tiyak ka sa Diyos. Siya ang manlilikha. Maaaring nawala na sa iyo ang kalusugan mo. Maaaring nawala na sa iyo ang iyong pakikipag-fellowship. Sampalatayanan mo siya sa kanyang salita. Maging tiyak ka na siya ay Diyos. Ang mga tila ba mapanglaw na panahon ngayon ay maaaring hindi na ganoon kapanglaw kung sasampalatayanan mo lang ang kanyang salita at maging tiyak ka na siya ay Diyos. Sa Alemanya, minsan, ay nakakita ako ng isang larawan at noon pa may tumatak na iyon sa akin. Ipininta ng isang Aleman na pintor ang isang larawan na tinatawag na ang lupain ng mga ulap. At kapag nakita nyo iyon sa malayo, yun na ang pinaka-nakakatakot na kadiliman na nakita nyo kailanman. Mga ulap lang ng makapal na pinagpatong-patong kapag tinitingnan mo iyon mula sa malayo. Ngunit kapag nakalapit ka na ng husto roon, nagbabago iyon. Yun ay mga pakpak ng mga anghel na sabay-sabay na kumakampay sa pag-awit ng mga haleluya sa Panginoon. Kaya ganoon ang kapanglawan kung minsan. Kung titingnan mo iyon sa malayo, para ba itong mapanglaw at madilim? Subalit sampalatayanan mo ang Diyos sa kanyang salita at maging tiyak ka na siya ay Diyos at lumapit ka pa rito, malalaman mo na mga pakpak lamang ng mga anghel yun na kumakampay ng sabay-sabay. Siya'y para bang katulad noon ni Abraham, tinawag upang ibigay ang lahat ng meron siya. Ilapag yun sa altar ng pagsasakripisyo. Marahil tinatawag ka ng ganoon ngayong umaga. Isuko mo na ang iyong masasamang gawi. Isuko mo na ang iyong di pananampalataya. Isuko mo na ang lahat ng bagay na mayroon ka. At saka mo kunin ang langis at ang salita at paghaluin mo iyon. At ilagay iyon sa altar ng pagsasakripisyo sa sarili. Malalaman mo, tatawagin niyon ang Diyos sa eksena, kasing tiyak nang nakatayo ako sa pulpitong ito. Isipin niyo yun habang tayo nananalangin. May pangangailangan ba kayo ngayon? May pangangailangan ba kayo na higit sa kayang makamtan ng inyong pisikal? Halos wala na bang pera na hindi na ninyo mabayaran ang inyong upa? Gusto ba ng mga bata ng bagong sapatos? At wala kayong pera para mabili ang mga iyon? Said na ba ang gusi sa inyong bahay? At ang banga ay halos matuyo na?
Hindi ba kayo makabili ng pampakain sa mga alaga ninyong hayop? At mayroon ba? May problema ba? Alalahanin niyo, siya ay nangako. May sakit ba kayo? At sabi ng doktor na kailangan ninyo ng operasyon. Wala ba kayong pera para magawa iyon? May pangangailangan kayo. Kayo ba ay makasalanan? Napakalaki ba ng inyong pangangailangan na nalalaman niyong kung tatawagin na kayo ng Diyos sa araw na ito, ay hindi kayo ligtas? Kayo ba ay isang backslider na tumatakas palayo sa Diyos? At alam ninyong kabilang kayo sa isang iglesia, ngunit alam ninyong hindi kayo tama. Sinasabi ng mismong konsyensya ninyo, ayon sa salita, na hindi kayo tama. At may pangangailangan kayo. Huwag ninyong hayaang mahulog ang mga salitang ito sa matitinik na lupa o sa mga bato, mabatong mga puso. Mahulog nawa ang mga ito sa mabutit matabang lupa. Kung kayo'y may sakit at kayo, sinasabi ng doktor na hindi ka na mapapagaling pa at nangangako ka sa Diyos na paglilingkuran mo siya sa lahat ng mga araw ng buhay mo at tiyak mo na siya ay Diyos. Lumapit ka at katagpuin ang hinihingi niya. Kung may pangangailangan ka, maaari mo ba munang gawin na itaas lang ang iyong kamay sa Diyos na may pangangailangan kang isang bagay? Pagpalain kayo ng Diyos. Tayo manalangin. O Panginoon, sa diyang kasing tiyak nang naririto ako sa pulpitong ito ngayong umaga, nalalaman kong wala ni isa sa mga kamay na iyan ang maitataas nang hindi mo iyon nalalaman, sapagkat ikaw ang Diyos. Sinabi mo, hindi ba't ipinagbibili ang napakaraming maya ng 2 beles? Gaano kayong mas mahalaga pa kaysa sa isang maya? Gaano pa kayang nakita mo ang mga kamay niyaong mga mortal na nilalang na pinagbuwisan ng buhay ng iyong anak na si Jesus? Gaano pa lalo na mas nakita mo po ang kanilang mga kamay kaysa isang maya kung nahulog iyon ngayong umaga? Sa palagay ko, para sa 1 dosenang maya ay hindi bibilhin kahit sa halagang 1 sentimo ngayong umaga dahil walang may gusto sa mga iyon at magkakaroon pa ng problema sa paglilibing sa mga iyon. Ngunit alam mo po ang bawat isa sa mga iyon. Alam mo ang bawat balahibo na nasa kanilang katawan. Alam mo ang bawat buhok na nasa aming ulo. O Panginoon, tumugon ka sa panalangin. Hayaan silang maging tiyak ngayong umaga na ikaw ay Diyos at ito ang iyong Espiritu. Nawa ang kapanglawan at nakabibighaning hatak ng modernong relihiyon na ito ay maalis na sa kanila na nagsasabing, kabilang ako sa kung anong ganitong iglesia. Diyos, maglaho nawa iyon sa kanilang pag-iisip ngayon din. Sa isang sandaling ito, makasilip nawa sila sa walang hanggang buhay. At pagkatapos ay kanilang hanapin at hangarin ito na malaman kung ano ang Diyos. At tiyak nila na siya nga ay Diyos. Tinutupad niya ang kanyang salita. Sa makasalanan, magsisinawa sila kagad, maghanda na para sa bautismo sa pangalan ni Yesus Kristo. At iyong ipinangako na ipagkakaloob mo sa kanila ang banal na Espiritu. Sinabi mo po iyon, Panginoon. Tinutupad mo ang iyong pangako. May isang backslider na nakakatiyak na ikaw ay Diyos at nagpalaboy-laboy na sila. Lumapit nawa sila ngayon sapagkat sinabi mo, bagaman ang inyong mga kasalanan ay tila mapula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe, mapulang gaya ng matingkadman na pula. Ang mga ito'y magiging mapuputi na parang balahibo ng tupa. At kung mayroon mang mga may sakit, mapagtantunawa nila na ikaw ay Diyos. Tinutupad mo ang iyong salita. Kinakailangan mong tuparin ang iyong salita habang inihihimlay nila ang kanilang mga sarili. Taglay ang kanilang langis. Ang Espiritu na nasa kanila na nagpapahayag na sila'y nananampalataya. At sa kagayon din, nataglay ang salita, ang tinapay ng buhay na humayo, si Kristo, na dinurog sa mga iyon, sa lumang tipan at sa bagong tipan, upang ipakita na siya ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ihalo nawa nila ang salitang iyon sa langis, Espiritu na taglay nila, pagkatapos ay tumayo sa may altar, na nagsasabi, ito na lang po ang tanging meron ako, Panginoon. Dinadala ko ito. Gaano mong pararamihin? Gaano nitong tatawagin ng Diyos ng kasaysayan sa tagpong iyon? Gaano nitong patitindigin si Jehovah na nag-uumapaw ang puso na may anak akong susunod sa akin? Sinubok ko na siya at pinatunayan niya na mahal niya ako at sinasampalatayanan niya ako. Tiyak niya na ako nga ay Diyos. Sapagkat sinasabing ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang tagapagbigay gantimpala doon sa mga sa kanya'y masikap na nagsisihanap. Ipagkaloob mo po ito sa oras na ito
habang inilalagak namin ito sa iyo. At ngayon, habang nakayukod ang ating mga ulo at yaong mga nangangailangan ng anuman, maaari ba kayong tumayo na nais na ilagay? Ngayon, kung hindi kayo tiyak na siya ay Diyos, kung tiyak ninyong siya ay Diyos, tutuparin ang kanyang pangako, kaligtasan, kagalingan, ano pa man iyon. Kung tiyak ninyong siya ay Diyos, tumayo kayo. Kung may iba pa kayong nais na maipanalangin, tumayo kayo. Kung tiyak ninyong siya ay Diyos, ipaalam ninyo ang inyong kahilingan sa mga pagtitipon ng mga banal. Ginagawa ninyo iyon habang tumatayo kayo sa inyong, tiyak ako na siya ay Diyos. Nananampalataya ako na tinutupad niya ang kanyang salita at tiyak ko na ang hinihiling ko, ilalagay ko na ito sa ilalim ng dugo ngayon mismo. Kung gagawin niyo iyon, ilapag ang bawat kasalanan. Ang bawat kasalanan ay di pananampalataya. Maaaring miyembro kayo ng iglesia, ngunit ang tinutukoy ko ay kasalanan, ang inyong di pagsampalataya. Inilalapag ninyo ito bilang isang hain. Ihahandog ninyo iyon. Lumalapit kayo sa krus. Isasakripisyo na ninyo ngayon ang lahat ng inyong kawalang pananampalataya at isuko iyon sa Kanya. At alam ninyo na siya nga ay Diyos at tiyak ninyong siya ay tutugon. Kung ganoon kayo, itaas ang inyong kamay, manatili sa ganoon. Panginoon, Ikaw ang Diyos. Narito ang kanilang langis at ang kanilang mais na pinaghalo. Dinadala na nila ito sa krus, kung saan bababa ang apoy ng Diyos sa kanilang mga puso, kung talagang tao sa kanila iyon, at susunugin ang haing iyon. Kikilos ka sa tagpo, patutuyuin ang tubig sa katad ng hayop, parating mula sa langit sa isang karwaheng apoy. Yuyugyugin mo ang buong sangkalangitan at sangkalupaan upang gantimpalaan sila. Sa pagtayo nila na nakataas ang kanilang mga kamay sa ere, na nagpapahiwatig na sila'y nananampalataya at inilapag na ang kanilang mga sarili at bawat kahilingan na mayroon sila, mismo sa iyong altar na. O Diyos ng langit at lupa, ang tagahatol ng kalangitan at lupa, tunay na katwiran ang gagawin ng tagahatol ng langit at lupa, tunay na tutuparin niya ang kanyang salita. Ikaw na nakakaalam ng mga puso ng mga kalalakihan, ng mga puso ng mga kababaihan, ng mga puso ng mga taong ito. Panginoong Diyos, itinataas ko ang sarili kong mga kamay, sapagkat alam kong may pagbabago ako ng ministeryo ngayon, at nananampalataya ako na Ikaw nga ay Diyos. Nakita na kita na nakatayo roon sa isang haliging apoy. Nakita na kita na sinaliksik ang mga lihim ng puso ng mga tao. Hindi ka ni minsan nabigo. Ipinangako mo iyon noong ginawa mo iyon doon, sa kabilang ibayo ng lansangan rito, noong unang nag-upisa kang makipag-ugnay upang magawa ang mga bagay na ito, at pinangalagaan mo ako sa paglibot sa mundo, at paulit-ulit sa paglibot, nakatitiyak ako na Ikaw ay Diyos. Tiyak ko iyon. Inihahandog ko po ang aking sarili kasama ng mga taong ito, at ang handog ng lahat kong tinataglay, Panginoon, sa iyo, para sa paglilingkod, mag-uumpisa akong muli, Panginoon, na lumibot sa mundo. Tulungan mo ako, O Diyos. Kung ako man ay di sumampalataya sa iyo sa anumang pagkakataon, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako sa di ko pananampalataya, at alam ko na Ikaw ay Diyos nga, at siyang tagapagbigay gantimpala sa mga sa iyo'y nagsisihanap. Ganoon din, ipinahayag ko ang mga kasalanan ng aking mga tao ngayong umaga, ang kanilang mga kahinaan at ang kanilang mga pag-alinlangan. Habang nakatayo sila na nakataas ang kanilang mga kamay sa ere, ipinahayag ko ang kanilang mga kasalanan, Panginoon, at ang lahat ng aming mga kahinaan. Isugo mo po ang banal na Espiritu sa amin, na may tatak ng iyong pagpapatibay, na Ikaw ay Diyos, at naririto ka ngayon upang tanggapin kami, at upang kami iyong yakapin, at upang tubusin para sa amin ang lahat ng bagay na aming naiwala. Kung iyon man ay ang aming kalusugan, may panumbalik nawa ito ng makaisang daang beses. Kung iyon man ay ang aming kaluluwa, mabago nawa ito sa amin na gaya ng namumukadkad na kumikinang na bagay, puspos ng banal na Espiritu na ihahandog sa harapan ng Diyos. Kung iyon ay di pananampalataya, bumalik nawa ito sa amin muli, Panginoon, na may pananampalatayang makapagpapakilos ng mga bundok. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon.
Sumasampalataya kami na ikaw ay kumikilos. Ang Espiritu Santo na pumupuno sa buong gusaling ito, sa mga taong ito, at sa kanilang mga puso, kinikilos sila na tanggapin ang buhay na Diyos. Ginagawa namin ito sa pangalan ni Yesus Kristo. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away, nor let me ever stray from Totoo ba iyon sa inyo? Tinatanggap ba ninyo ito? Itaas ninyo ang inyong kamay, sabihin, tinatanggap ko na ito ngayon. Sumasampalataya ako. While life's dark maze I tread, and griefs around me spread, be thou my guide, bid darkness turn to day, wipe sorrow, fears away, nor let me ever stray from thee. Iyukod natin ang ating mga ulo. Pagkatapos nitong mahigpit at matinding humihiwa na mensahe, nakakasakit at ipinahayag sa magaspang na paraan, ngunit ito ang katotohanan. At kung may pagpapakumbaba ninyong sinasampalatayanan ang inyong hiniling na inyong matatanggap, huwag na huwag ninyong hayaan ang anuman na itulak kayo mula sa tuwid na daang iyan. Tumayo kayo riyan mismo. Kahit gaano man ako mangaral, anuman ang gawin ko, o anuman ang gawin ng sinumang tao, hindi iyon kailanman uubra hanggang sa tanggapin nyo iyon bilang sarili ninyong pag-aari. Sampalatayanan ninyo iyan ng buong puso ninyo, ang lahat ng inyong ninanasa. Kung ipinahayag na ninyo ang inyong mga kasalanan, pinatawad na kayo ng Diyos. Huwag na huwag nyo ng pag-aalinlanganan pa iyon. Kung kayo ay isang backslider, ibinalik na kayo ngayong umaga. Kung kailangan ninyo ang Espiritu Santo, kung gayo'y magpabautismo kayo sa pangalan ni Yesus Kristo, para sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan. Iyan ang salita ng Diyos. Hindi niya babaguhin ito para sa anumang iglesia, anumang denominasyon, o sino pa mang iba. Kinakailangang maging ganoon iyon. Kailangan nating matugunan ang kanyang mga hinihingi. Hindi ang hinihingi ng iglesia, ang kanyang mga hinihingi. Iyon ang dapat nating gawin. Sabi niya, ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit. Kung kayo man ay may sakit, dumalangin na ako ng panalangin ng pananampalataya para sa inyo. Ipinanalangin niyo na iyon sa sarili ninyong puso at sampalatayanan ninyo iyon. Tanggapin iyon. Huwag kayong magbago ng pasya tungkol doon. Kinakailangang maging gayon. Walang makaaagaw niyon. Kahit gaano man kadilim magmistula iyon. Sasabihin niyo, bueno, para bang meron pa rin akong sakit? Hindi iyon. Mga pakpak lang iyon ng mga anghel na magkakasama. Iyon lang. Iyon ang Diyos sa isang anyo ng pagpapala. Para bang madilim iyon sa iyo. Lumapit ka ng kaunti rito at tingnan mo itong muli. Tingnan mo kung hindi nga ba't ang Diyos iyon na nakatayo roon na tinutupad ang kanyang salita. Ngayon, habang nakayukod ang ating mga ulo, ibibigay ko na ngayon ang gawain kay kapatid na Neville, ang ating pastor.